Ladies and gentlemen, are you ready? I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Na mga umaga ulit mga kapatid. Update ko kayo dito sa trabaho namin sa Cagayan. Paglagay na ng dito, runner. Wala pa rin kami kuryente. Ito ay may nakapag-set up ng mga ang 4 volt. At yung pinaka tie beam hindi pa rin namin may lagay. Ito itong area may na. Itong sa area ng system tag may na. Ay puting tie beam na. Ay bakal na siya. Hindi pa namin malagyan dito ng area na to. Mahirapan kami maglagay ng ang 4 volt pagka nilagyan na namin ng bakal. Naantay pa yung naantay pa magkaroon ng kuryente. Alis ang set up na lahat ng mga runner dito sa area na area na paglalagyan ng tie beam. Dito na rin bakal dito sa sampit. Diba? 15-15 yung spacing nitong bakal. Ha? Spacer? Oo. May deliver natin. May deliver. Pag may deliver, paano tayo? Pinabay tayo. Tingnan natin dito. Mga kanila to. Mga spacer na lahat yung mga tapal. Pag diretso na tapal ito. Dumating na rin yung kahoy namin kahapon. Walang bell. Medyo delay yung dating ng pinaka exercise column dito. Gagaling pa ng Maynila. Medyo kailangan mauna namin ito muna. Mabuhusan muna yung pinaka flooring para na. Tuloy-tuloy na yung gawa dito. Ito lang inaantay namin pagka nagkakuryente ngayong linggo. Tuloy-tuloy na yung setup namin dito ng anchor bolt. Kapag bakal na rin. Sana ngayong linggo magkakaroon na ng power dito. Medyo na delay na yung namin dito. Tagal yung season ng dito, kuryente. Katibay nitong sampit. Yun yung bakal. 16 mm lahat to. 12 mm, 10 mm yung kanyang horizontal. Yung mausay namin na stillman Pang lonely ka ngayon dyan Pang may dinidibdib ka. Wala ba? Bati na kayo? Sabihin mo lang pag hindi na kayo bati. Alam niya siya lang mahal ko Alam niya ba na mahal mo din siya? Sino ba? Ha? Ate tayo dyan. Sabihin mo sa kanya, mahal din kita. Huwag alala. Mahal ko kayo, sabihin mo. Hindi, mabait yan. Pagtulog. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Patibay nitong septic tank. Septic tank lang 15-15 yung kanyang spacing ng vertical 16 mm.
Palundoy daw kayo mamaya, sabi ni ano, ni Daryl. Lang! Kasi ba daw magdiba? Pabrikit natin dito yung pinaka ano, pinaka siding dito. Na pabrikit ko na pa pag nabakalan. Dito takip na. Kung may ano na sana to, kung may anchor bolt, talos-tapos na lahat ng mga bakal dito. Ilang halos kami din mahirapan pag lalagay na namin yung ano, tie beam, mga bakal na wala pa yung anchor bolt. Kami din mahirapan nito pagka nilagay na namin yung pinaka tie beam. Madali na lang itong tie beam nito pagka may anchor bolt na. Halos hindi pa rin may pagtakip dyan sa may side na yan. Gawa na wala pang ano, bakal, yung puting tie beam. Medyo malaki-laking bubuhusan to pagka nabuo lahat to. Isang buhusan lang to para ma-prepare na yung pinaka-flooring, makapaglatag ng mga ano, piping sa mga ano, water line at saka sa sewer line. Abangan nyo lagi mga kapatid yung ano, upload ko dito para ma-share ko sa inyo yung mga ano, trabaho namin dito. Sayang yung una kong ano, YouTube channel. Napakarami na ng subscriber ko doon, hindi ko na mabuksan yung ano. Hindi ko na mabuksan, kaya back to zero tayo. Yung mga dating subscriber ko sa Bungski TV. Sana maka-subscribe dito sa ano, panibagong YouTube channel ko, Bungs TV. Nakaprepare na rin itong mga ano dito, mga pansiding dito sa mga biga, pati yung sa may ano, sa mga wall dito. Ito halos yung area na to, halos tapos na yun dito. Bali may nakaabang pala itong ano, elevator. Hindi ko alam kung itutuloy nila dito. Wala pang advice sa amin kung itutuloy yung pinaka elevator diyan. Maraming kahoy ubusin ito. 2x3 at saka ano, 2x2. Pero mas marami yung 2x3. Kaya matibay yung pinaka ano nito, pinaka forma nito. Ano, kompleto sa tukod bago may mga sagrad pa. Pakakapal nitong buhos, 25. Tapos mataas yung bubusan, kaya kailangan matibay. Mahirap pagka pumutok yung forma, mahirapan ka na, hindi mo na may balik sa dati yun. Wala ka na solusyon dun pagka pumutok. Hindi na kaya balik yung pagka pumutok na. Kailangan sure ball yung mga ano dito, mga bracing dito, sure ball. Halos hindi rin ako makapagtuloy-tuloy ano, video pagka ano lang umaga. Yun lang yung ano ko, time ko pag-video halos ano. Gumagawa din ako, nagli-layout ako ng mga ginagawa nila. Saka sila na nagtutuloy. Lalo na pagka nag-angat na yung bakal nito, halos busy na. Dalang na makapag-video nito. Medyo ano to, tatlo lang kami ditong ano, welder. Halos yung mga dalawa kami yung foreman dito na ano, welder. At yung isang pamangkin ko na foreman dito din. So yung isang ano, pamangkin ko din na welder. Abangan nyo lagi mga kapatid yung upload ko nito pagka na tuloy-tuloy na yung angat namin dito. Ma-share ko sa inyo yung mga, lalo na pagka ano, sa mga welding works, lahat, pati sa mga ano, masonry, tiles. Kukunin natin ano, video to para
share ko sa inyo yung mga kaalaman namin sa trabaho. Matibay na yung pundasyon nito. 1.5 yung lapad ng wall footing ng retaining wall. 30 yung niya, kapal. Yan, napakatibay nito. Bali yung puting itong pinaka-retaining wall sa plano, putol lang siya dyan, tapos tie beam na. Kinausap ko si architect, binuo na namin yung dyan, yung pinaka wall puting niya, nakasintro niyan lahat hanggang dun, hindi siya putol para mas matibay. Mahirap na pagka nagkaroon ng diferensya, tayo din kami din mababalikan pagka karoon diferensya yung building. Kaya kung yung matibay, kunting lang naman yung bakal na dagdag yan, kaya pinabuo ko na. Sa yun din yung gusto ng may-ari, pati yung nito, pinaka waterproofing nito, kailangan sureball din. Mahirap mag-repair pagka nagkaroon ng leak yan dyan sa gilid, may tambak na, hindi mo na kayang yan, hukayin mo yan para malagyan ulit ng waterproofing yung kabila. Kailangan sureball dito yung lalo na ditong area na to, halos yung lugar na to may malimit yung mga lindol dito, kailangan matibay yung pinaka pundasyon nito. Maganda yung yari ng bahay na to pagka matapos to, kaya abang-abangan nyo yung mga next upload ko hanggang sa matapos to. Sana hanggang sa finish nito nandito ako para masubaybayan nyo yung nito pagkatapos nitong bahay na to.